utak nyo. Okay. So sa ikapitong kabanata mga kapatid, ay pag-uusapan natin ang detalyado, ang iba't ibang usapin at iba't ibang issue hinggil sa usapin ng pagpunas ng khuf. Okay, pagpunas ng khuf, pagpunas ng media, so ano mang katulad dito. So lahat yan, isasaliwalat natin at ibubunyag natin ang iba't ibang problema hinggil dito. Okay. So, of course, ang chapter na ito ay mayroong mga iba't ibang section. Para kasi academic na pag-aaral. So, every chapter of the book, mayroong tinatawag na section. And every section, mayroong tinatawag na, di ba? Section, tapos, ano yung batas ng Senado? Article? Diba? May mga, mayroon tinatawag na section 1, di ba? At every section, sa loob ng isang section, may mga issue, sub-issue, ganun ba? Okay, so of course, sa section 1 tayo ng chapter na ito. Chapter 7, section 1. Okay. Okay. Yan, section 1. So, ano yung mga dapat malaman natin sa section na ito, mga kapatid? Ito ay walang iba kundi ang kahulugan ng mas sa khuf at ang karunungan sa pagpapahintulot dito. Ibig sabihin, okay, definition, okay, or tinatawag na wisdom. Ibig sabihin, ano bang kahulugan, ano ba ang ibig sabihin ng pagpunas sa khuf, and khuf itself, ano bang ibig sabihin nun, at ano yung wisdom o kumbaga ay yung karunungan or dunong sa pagpapahintulot nito. Bakit ito pinahihintulutan? Ano yung wisdom? Okay? Kasi alam natin sa Sharia, o walang bagay na pinahintulutan ng Allah maliban lamang na meron itong wisdom. You know? Ganun din sa pagbabawal. Bakit ipinagbawal? Kasi may wisdom. So, sa section 1 na ito, mayroong iba't ibang paksa. No? So, may iba't ibang tinatawag na subject. So, unang paksa, kahulugan ng pagpupunas sa khuf, meaning. Okay, ano bang ibig sabihin ng pagpunas? So, let's talk about the meaning of mas. Okay? Meaning of mas. Okay. Mas. Yan sa Arabic, ganito yan, ha? Mim, san, ha. Okay? Mashun. Pag ginawang verb, masaha. Masaha, yamsahu. Depende sa context. Okay? Depende sa context. Kasi kung touch lang, gaganuin mo lang. Diba? So, pagpunas, so ano ang pinaka-accurate na translation ng pagpunas? Dampian. Sa English term. Wipes. Diba? So, magkaibang wipe sa touch. You know? Ang touch, ganun. Touch na yun. Ang wipes, ganun. Pag sa Tagalog, Ustad. Hipo. Dampi o pagpunas. Pag yung sinabi, may dampian mo sa kanya. Kaya, pagpunas, Ganun, dampi lang naman eh. Ganun touch eh. Ang pinakamainam is pagpunas. Pagpahid o pagpunas. Okay, mga Tagalog mga to, ha? Wala akong talo dyan kasi Bisaya ako. You know? Pag dampi, ganun na. Dampian mo lang. O, diba? Ang pagpahid kasi kailangan i-move. May movement. Pagpunas may movement. Ang pagdampi, walang movement. parang himas dito. You know? Parang himas. Sounds like himas.
Mas. Okay. Okay, masyado na tayong literal, no? Okay, so ang ibig sabihin ng mas, o ibig sabihin ay pagpupunas o pagpahid, ay ang pagdaan ng basang kamay nang hindi umaagos ang tubig. Okay? Hindi na mga kapatid. So yun yung definite meaning noon. Okay? Ito ay okay? Dadaanan lang ng kamay ba? Nang hindi umaagos, nang hindi umaagos ang tubig, no? Right? Ang tinatawag na tubig. So, ibig sabihin, basa lang siya. Kasi kung gaganuhin mo siya, i-scoop mo yung tubig, gaganuhin mo dito, ay, hindi na mas yun. Okay? So, ibig sabihin, kaya nga, babasahin natin lamang yung ating kamay, sapat na yun, pagkatapos ay ipapahid at ipupunas. Yun ang literal na sa kamay niya, Ustad. Hindi, for example, face towel na basta na pinatuyo. hindi pwede yun. Kailangan kamay talaga. Okay. Ibig sabihin, skin to skin. Yes. Okay. Kasi kaya nga, I mean, if you, totoo yan, if you dive into the, kumbaga, deep definition ng sabihin natin ng diwa, literally sa kahulugan ng mas, kailangan skin o skin to skin. Malinaw? Hindi kasi ibig sabihin diyan kasi ibig sabihin na mababasa lang ay sapat na. Kaya nga yung ginamit na word ng Sharia ay mas. Okay, pag sinabing mo mas sa definition ng mga Arabic ay yun, skin to skin. You know? Ang khuf naman ay ang isinusuot sa paa na yari sa manipis na balat. Now, ang ibig sabihin ng khuf, hindi khuf. Yes. Ang khuf hindi khawfa, kundi khuf. You know? Sa Arabic ganito 'yan. Now, actually, ang khawf, the same spelling. Magkaiba lang ng vowels. Kasi ang khawf na fear, o sabihin natin ay pagkatakot, ay magiging ano siya, fatha. Okay, magiging, kumbaga ay genitive, Genitive, nominative, at saka, basta yun. Magiging tinatawag na fatha. Okay? Khawf. So, ang khuf, yun ay sukun. Anyway, so dyan ang ibig sabihin ng khuf. Anyway, walang waw yun. Ang khuf ay kha at saka fa. Khuf. You know? Khufain. Pero, yun malinaw? So, yun. Khuf. Ang ibig sabihin ng khuf na medyas ay, yun, medyas, yun. Actually, medyas talaga yan. Ay isinusuot sa paa na yari sa tinatawag na leather. You know? Ay, hindi na talaga siya sa literally na medyas, pwedeng maging, for example, yung balat lang na manipis, di ba may pumunang parang may mangyaring gano'n na palapin sa paa pa sa panahon ng taglamig. Di ba, Stan? Oh. Anyway. Yung kasi gano'n na, nakita mo na parang balat lang siya na nakapag sa paa. Actually, sa mga Arab noon, bago pa nagkaroon ng sapatos, yun ang ginagamit nila sa disyerto kay paglalakbay, kumbaga, yung sapatos nila noon, diretso na yun, parang sapatos sa kamidyas, parang boots na, which is, meron ako noon nang nag-aral pa ako Ibig sabihin, leather talaga siya. Leather talaga. Ibig sabihin, katad ba? Yari sa natawag na katad. You know, yari sa balat. Yari sa manipis na sabihin nating balat. Yan ang ibig sabihin ng khuf. Kaya nga, nagtatalo-talo yung mga ulama kung applicable ba yung pagpunas sa cotton, medyas na cotton. Dito, tatalakay natin yan. Kasi pagdating sa tinatawag na leather socks, walang pagtatalo-talo yung mga scholar dyan. Pinahihintulutan. Pagdating sa iba, bukod sa leather, doon nagkakaroon ng issue. Okay? Madadaan natin yan. Okay, maninaw?
So, yun yung ibig sabihin ng khuf. So, alam natin yung mas khuf. Ibig sabihin ay ang pagpunas ng leather sack. Literal ng ibig sabihin ay pagpunas o pagpahid sa leather sacks. Okay? Khuf, of course, singular. Ang khufain ay dual. Ang pangdalawahan ng tinatawag na khuf ay khufain. Okay? Khufain o khufan. Depende sa estado ng grammar. You know? Khuf or khufain. Hindi khawfa? Okay. Now, let's talk about the wisdom behind kung bakit pinahihintulutan ang pagpunas ng khuf. Ano bang reason? Ika nga. Okay? Ito yung sabihin natin na ano. Okay? Wisdom behind it. Ano ba ang kadunong? Ano ba yung karunungan? Bakit ito? Sa palagay nyo, bakit ito pinahihintulutan ng Sharia? Mostly yan usad sa Para mapadali ang mga bagay-bagay. Mashallah, okay? pwede rin ito sa parang naangkop ito sa mga traveler. Kasi yung mga traveler pagod yung kanilang bahay. Sa madaling salita, para mapadali. Para mapadali. Okay, para mapagaan. Para daw maintindihan. Ba't hindi mo naintindihan? Okay, para daw maintindihan. Yun, sa mga, of course, sa mga nasa duty, on duty. Dapat sa mga nurse, halimbawa, o kaya sa mga nasa ilalim na under the sun, under the heat of the sun, Mga basketball, mga basketballista. Okay? So, ang layunin o karunungan sa pagpapahintulot ng pagpupunas sa khuf ay ang pagpapadali. Pagpapadali at pagpapagaan para sa mga may obligasyon. Para sa mga may obligasyon, lalo na sa mga nahihirapan na hubarin ang khuf, no? At hugasan ng kanilang mga paa. Partikular sa panahon ng taglamig at matinding lamig. At gayon din sa paglalakbay. So, ibig sabihin, okay, ito ay para sa tinatawag na pagpapagaan. Pagpapagaan sa pagpapadali. Anyway, ganito yung Islam. Madali, ibig sabihin ng Islam ay relihiyon ng kagaanan, relihiyon ng kadalian. No? Religion of easy, kumbaga easy religion, kumbaga sabi nila, it's mild, moderate, yan ang sinasabi nila, yung tinatawag na Islam. At ito, of course, it applies not also on this issue, also in the other issue. Pwede yung i-apply. Anumang bagay na sabihin natin pagpapagaan, kaya pinahihintulutan ng Sharia. You know? So long na hindi ito nasasagasaan na sa dalil. You know? Sa tinatawag na dalil na sumasalungat dito. Okay, so yun yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. Kasi sabagat yung pagpapagaan na yan, nasa Quran yan, yuridullahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Ninanais ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo, para sa kanyang mga nilikha, ang kagaanan, ang kadalian, at ayaw niya yung pagpapahirap. Di ba? Just like the basketball. Madali lang naman talaga ang basketball, lalo kaso lang naging mahirap dahil sa mga players. Di ba? Dahil kay Amir. Nagiging mahirap siya. Di ba? Pero madali lang naman talaga yan pag nagkakaisa, alam nila yung play. Di ba? Kaso pag may buhaya, wala. Ayan talaga. Siya lang yung magaling mo. Kaya may nasasaktan, di ba? May nai-injured kasi nga pinapahirapan. Pero madali lang talaga siya pag alam nilang paano ipaikot. Okay? Di ba ganun yung mga sabi ng mga pro, madali lang talaga yung basketball. Anyway, similarly, ganun din sa ating din. Lahat ng bagay nagpapahirap. Bagkus, sinabi ng Salam, halakal mutanati'un. Halakal mutanati'un. Diba, kapinsalaan sa mga nagpapahirap. Sa mga mahihigpit. Ano yun, Ustad? Hadith yan? Hadith.
Sa Jerusalem. Di ba? Kapighatian, pagkawasak sa kanila. No? Pagkawasak sa mga, kumbaga, mapagmalabis. Di ba? Kumbaga, sa mga mahihigpit. Kasi, I mean, lahat naman tayo natin ng mahigpit, di ba? Nasusuffocate tayo pag mahigpit. Ay, ang gusto ko na yung, di ba, kasi yung mga kasama ko na ibang lahi, lagi nilang kailangan ba rin talaga nila yung media. Sabi ko, Yan, pagpapahirap yun, na kung saan it's against the sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? sabi nila, kailangan sure daw, sure. Di ba? Ayan mga alam na kung saan ganun, iba na ang may alam. Kasi pag alam mo, magaan lang. Pag hindi mo alam, mabigat ang isang bagay. Malinaw? O, tapos tayo section 1, dadako tayo section 2, ang hatol sa pagpuna sa dalawang khuf at sa mga katulad nito. Now, let's talk about the rulings, ika nga. O, ano yung mga tinatawag na judgment ng Sharia dito. Okay? Okay. Ano ba yung hatol sa pagpuna sa dalawang khuf o kaya sa mga katulad nito? So, unang sa paksa, ang hatol ng pagpuna sa dalawang khuf. Pag sinabing dalawang khuf ay yung khuf lang, literally yung khuf lang. Ano yun, Ustad? Applicable, kahit hindi just man siya nakasapatos, hindi siya walang problema. Ito na, khuf muna tayo. Masyado kang advance. Okay? Ang hatol sa pagpuna sa dalawang khuf, mga kapatid. Now, ang hatol dito, pinahihintulutan ang pagpupunas sa dalawang khuf, which is literally, ito yung balat ng medyas o sapin sa paa. You know? So, inangangahulugan, ito ay permissible. Okay? Hindi siya wajib. Tandaan natin na, pag natin sa rules, iba yung wajib, iba sa tinatawag na, it is a privilege. It's a sunnah. Ngayon mga kapatid, it's kumaga permissible, na pinahihintulutan. At hindi yung wajib. Pag sabing wajib, wala kang karapatan magubad, kailangan mo magpunas. Magkaibang rules, magkaibang application ng rules. Permissible lang siya. It's a sunnah, pero sa loob ng sunnah ay maraming usapin. Maaring ang Sabi ko kasi permissible, pinahintulutan lang. pinahintulutan, ibig sabihin sunnah. Oh, ibig sabihin nun. Pero dapat na kasi magkaibang marami kasing kahulugan ng sunnah. Kaya Ustad, dapat Malawak yung kahulugan ng sunnah. Depende pa paano mo siya dalhin sa kahulugan, sa anong aspeto. Literal, sa language ba, sa fiqh ba, o sa hadith o anuman. Pag sinabing sa fiqh na usapin, pag sinabing sunnah ay voluntary, permissible, desirable. Lahat ito ay bahagi ng sunnah. Nangangahulugan, hindi siya obligado. Okay? So yun mga kapatid. So, anong tinatawag na patunay dito? Ang patunay, walang duda, ay mula sa Quran at mula sa sunnah. Okay? Anong comment niya? Negative o positive? Sa Quran, Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 6. You know? Anong sabi ni Khalid? Anong problema mo? Ibig sabihin, pag nabudo ka, pwede ka nang hindi Magugas ka na. Ano? Kapag nagudo ka, Sabi ko nga sa Ustad, hindi ko nami-misinterpret. ang babaw ng ato. Wallah, I did not expect it from you. Kapatid. Nagtatanong ka lang, bawal bang clarification? Nagtatanong ka, pero yung ganung katanungan, hindi dapat manggagaling sa iyo, kapatid. Oh. Kasi yun na, yun ang intindi mo. Anong intindi mo? Yun ang kayo, Ustad, permissible. Sunnah siya, o hindi mo gawin, wala nang problema.
Kaya ang kwan mo, hindi ka na nag-kwan. Nagets ko na yung tanong niya. Okay? Kaya nga di ba siya, sa tanong mo. Ang pagpunas, kapatid, ito ay alternatibong gawain ng paghugas. Okay? So, ibig sabihin, kapag ayaw maghugas, magpunas ka. Pero, sa pagpunas ng medyas, may mga kondisyon na ilalatag natin yan later on. Diba? Magiging applicable lamang yung pagpunas kapag na-meet yung mga kondisyon. Ano yung mga kondisyon? Saka na yun. Malinaw? Okay. Kaya ibig sabihin niya, hindi naman ikaw magkakasal kasi nga sunna eh. Kaya hindi na lang Na kung ayaw magpunas sunna, ibig sabihin, kailangan mong ubarin at maghugas ka. Kaya yun yung ibig sabihin. Malinaw? Kasi yun yung ibig sabihin, yun yung tanatawag na pamalit ng paghugas. Malinaw? Kaya kung ayaw mo punasan, hubalin mo. Dalawa lang kasi yan eh. Dalawa lang kasi yan. Pagpunas at saka paghugas. Wala yung ayaw ko magpunas, ayaw ko maghugas. Wala yung ganun. Okay? Halimbawa ako, ayoko maghugas ng kaya nasuot ako ng medyas palagi, pero malinis yung medyas bago. May mga kondisyon yan. Paano magiging valid ang pagpunas? Saka na yung later on, isa-isahin natin yan. Makinig muna kayo. Ang mahalaga sa pagpunas tayo bilang pangkalahatan ng pagpunas ng ano. Maninaw? So anong patunay mula sa Quran? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ma'idah, "Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Na makikita natin yung aya, di ba, hugasan ninyo ang inyong mga mukha at ang inyong mga kamay hanggang sa mga siko at pahiran ninyo ang inyong mga ulo at ang inyong mga paa hanggang sa mga bukong-bukong. So, paano nagiging proof yun sa pagpunas ng medyas? Sige nga. Kailangan sa ang medyas mo ay abot ng dugo. Para pag pinunan. Ang tanong ko dito, yung nagiging batayan sa pagpapahintulo sa pagpunas ng medyas, ay yung aya na yan sa Suratul Ma'idah chapter 5 verse 6. Na kung sinabi ng Allah, at ang inyong mga paa hanggang sa mga bukong-bukong. Ibig sabihin, hugasan man yung aya na ito ay hugasan ninyo ang inyong mga paa hanggang sa bukong-bukong. So, paano ay nagiging proof yan sa pagpunas ng medyas? Ano yung connection nila? Kasi medyas nasa paa eh. Siyempre, pabahagi yung paa. Di yun na yung Lahat sa sunna ng propeta. Bago mag-medyas, syempre. Okay, now, hindi nyo maano talaga yan kasi hindi naman kay Sharia eh. Anyway, okay? Kasi, actually sa aya, dalawang klase ng tanataw na pagbabasa ng aya. Di ba? Sino yung may musaf sa inyo? Anyway, sinabi sa, "Wamsahu biruusikum wa arjulikum." Wamsahu. Ito, hindi ko kailangan sila yung may kailangan. Jazakallahu khair. Sa grammar, pinasa mo, Wa arjulikum. Makikita niyo, kung meron kayong mushaf, okay, yung baris, alam mo yung baris, yung haraka, doon sa wa arjulakum, lais fatha. Okay? Fatha, kasi nauugnay yung sa nauna, fagsilu wujuhakum, tapos wa arjulakum. Fatha, sa ibang pagbabasa, wa arjulikum, nagiging kasra because of this. Masaha, biruusikum wa arjulikum. Nagiging tanataw na kasra. Tandaan natin, originally, sa panahon ng mga sahaba, sa panahon ng mga tabi'in, wala pang mga harakats ang mushaf, ang script. Wala pang mga vowels. Sa panahon ng Uthmani, kaya nga meron tayong mushaf Uthmani, meron ng tinatawag na haraka. May mga vowels na siya. Right? Upang sa ganun, yung mga non-speakers Arab, mga non-Arab speakers, ay mababasa nila ng tama. Okay? Mga tinatawag na tama. Now, sa mga nagkukumpile nan, ay kaya nga't nagkaroon ng pagbabasa wa arjulikum. Malinaw? Okay, kaya nga't
ang problema ngayon, ito yung nagiging basehan ng mga Shia ng hindi pagpunas ng medyas. Kaya yung mga Shia, hinuhubad nila yan. Okay? At ayaw nila magpunas kasi nga, yung kanilang baliktad. Yung mga Shia ay ayaw maghugas. Nagpupunas sila. Because of this ayah. Okay? Dahil sa tinatawag na ayun lang. Kasi pupunas lang. Ayaw nila pupunasan lang nila. Hindi sila hugasan. Because of that. Kaya ayon sa pagbasa na may jar, ibig sabihin may jar, yung tinatawag na yung lamjaan wa arjulikum, ay sa kanyang salita na wa arjulikum, ang salitang arjulikum ay iniugnay sa kanyang salita na wamsahu biruusikum. Okay? Dahil dito, kabilang ang mga paa sa mga pinapahiran, kapag ang mga ito ay natatakpan ng khuf, at mga katulad nito gaya ng nilinaw ng sunnah. Okay? So, ibig sabihin, since na ito ay may kinalaman sa pagpunas, sa atin sa Ahlus Sunnah wal Jamaah, hindi natin pwedeng punasan ang ating mga paa kung ito ay hayagan ng walang nakatakip. Kasi, papaanong dalil natin? Sapagkat yan ay nilinaw sa sunnah ng Propeta Sallam, ang Propeta Sallam kapag hayagan ang kanyang tinatawag na paa, hinuhugasan niya kapag siya'y naguwudu. At never in the history, okay, in the narration of any hadith, maging sa mga, alam mo, yung hadith na authentic hadith, walang nakasaad na pinunasan Propeta Sallam ang kanyang paa ng nakabalot. Ibig sabihin ng naka-medyas. Okay? Ng naka-medyas. Ay, gusto mo ng sample ng hadith? Wala pa tayo, nasa Quran pa tayo, mamaya na yung hadith. Okay? So, yun yung mga kapatid. Kaya nga, kapag pag naka-encounter kayo ng mga Shia, ito yung dalil namin, bakit namin pinupunasan? 12 pa naman Ano yung oras ang adan? 12.1? Ano siya? Anong maaga? Sige, alis na tayo. Pinapalis ako ni 12.02 yung adan? 22. Yung adan ang tinutukoy ko. Okay. So, ibig sabihin, sa mga Shia, ulitin ko Shia, ito yung naging batayan nila na bakit sila nagpupunas at hindi sila naghuhugas. Pero sa atin, walang problema ang pagpunas kung ito ay may takip. At obligado ang paghugas kapag ito ay walang takip. Okay. Pangalawa mula sa sunnah, mga kapatid, ito na yung hadith. Kapatid, Khalid, gusto mo marinig yung hadith? Ito na. Hadith mula kay Mughirah bin Shu'bah radiyallahu an, na sinabi niya, ito ay matatagpuan sa ang hadith na ito? Sa hadith na Bukhari, muttafaqun alayh. Na sinabi, kuntu ma'an Nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi safarin, ahwaytu li unzi'a khuffayhi, faqala da'huma, fa inni adkhaltuma tahiratayn, famasaha alayhima. Sabi ni Al-Mughirah bin Shu'bah, ako ay kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang paglalakbay, sa isang traveler. Okay, travel niya. Yumuko ako upang ubarin ang kanyang dalawang khuf. Kasi mga sahaba, nagpapaligsahan sila sa pag-serve kay Propeta sallam. Halos ubaran. Pag magura sila maghahabulan. Kami nila magubad sa iyo, propeta ng Allah. Subhanallah. So, siya ay nakayuko upang hubaran ng kanyang dalawang khuf. Ibig sabihin yung medyas na made from leather. Ngunit sinabi niya, okay, Al-Mughirah, hayaan mo ang mga ito sapagkat sinuot ko na ang mga ito habang ako ay nasa kalagayan ng kalinisan. So, ito yung hadith din na obligado na bago mag-wudu muna, nasa kalagayan ng wudu muna bago isuot ang medyas kung gusto mong punasan ito. Kung gusto mong punasan ito. Yun ang key points diyan. Pero kung ayaw mong punasan, obligadong ubarin mo yun. Kasi kung sinuot mo naman na hindi ka nakawudu, wala ka sa kalagayan ng wudu. Okay? So sapagkat isinuot ko ang mga ito habang ako ay nasa kalagayan ng kalinisan, pagkatapos ay pinunasan niya ang mga ito. So pinunasan niya. Yun yung highlights diyan sa dalil na yan. Okay? So pinunasan niya, ibig sabihin, malinaw, na ang nagpupunas ang Propeta sallam sa kanyang paa kapag mayroong takip. Okay? Pero pag walang takip, obligado ang tinatawag na paghugas. Pangalawang dalil, mula kay Abdullah bin Umar radiyallahu an, mula kay Sa'ad bin Abi Waqqas, mula sa Propeta sallam nagsabi, annahu masaha ala khufain, wa anna Abdullah bin Umar sa'ala Umar an dhalik, faqala na'am, idha haddathaka shay'an Sa'dun,
ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'al an ghairah. Okay? Si Abdullah bin Umar na siya ay nagpuna sa dalawang khuf, okay? So at si Abdullah bin Umar ay nagtanong kay Umar tungkol dito. Kaya sinabi niya ito, oo, kapag may isnalaysay sa iyo si Saad mula Propeta Sallam, huwag ka nang magtanong pa sa iba tungkol dito. So nangangahulog kasi nung si Saad bin Abi Waqqas ay nagpunas ng kanyang midyas, sabi niya, ano ba ang Propeta Sallam ay nagpunas ng midyas? Sabi ni Saad, yes. Dahil dito nagsumbong si Abdullah bin Umar sa kanyang tatay. Ya tatay, ya Umar, ya Amirul Mu'minin, nakita ko si Saad bin Abi Waqqas na nagpunas ng midyas at tinanong ko siya na nagpunas ng Prophet Sallam, same bang ginawa ng Sallam? Yes. Kaya sabi niya, binulyawan niya ang kanyang anak. Sabi niya, ya Umar, sabi niya, kapag may isinalaysay sa iyo si Saad mula sa Prophet Sallam, huwag ka na magtanong pa ito kung tungkol dito. Yan ay totoo. Ibig sabihin, automatic na yan. Yan yung pagiging makatotohanan ng mga sahaba. Kasi hindi sila pwedeng gumagawa at mag-iimbento, lalo pat pagdating sa ibada, na hindi nila na-witness kay Propeta Muhammad sallam, o hindi nila narinig kay Propeta sallam, o kaya hindi nila nakita. You know? They're the sahaba, mga kapatid. Okay, after all, they are trustworthy enough, no? Yan ang pangalawang tanatang na dalil. Pangatlo, mula kay Ja'far bin Amr bin Umayyah, at Jamri na sinalaysay sa kanyang ama, annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala khuffain. Na nakita niya ang Propeta sallallahu na nagpupuna sa dalawang khuf. Maraming dalil. Saan si Khalid? Gusto marin ng hadith. Pero umaalis siya. Di ba maraming, gusto mo marinig yung mga hadith? Ito na. Tungkol dito, tapos umaalis ka. Mamaya na, wala pa namang magsasabay-sabay na tayo magwudu. At do you think para ako hindi ako nagwudu? At ikaw lang nagwudu? Ishada. Okay? Gusto mo lang tumakas eh. Then, another hadith. Mula kay Hammam bin Al-Harith. Sinabi niya, Ra'aytu Jarir bin Abdullah bala, thumma tawaddu wa masa ala khuffay, thumma qama fa salla. Fasu'ila faqala ra'aytu Nabiy sallallahu alaihi wasallam sana'a mithla hadha. Qala Ibrahim fakana yu'jibuhum li'anna Jariran kana min akhir min aslam. Nakita ko si Jarir, sabi ni Hammam, si Hammam bin Al-Harith, tabi'in. Sinong tabi'in? Sumunod sa mga sahaba. Ibig sabihin, hindi na nakita ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. So sabi ni Hammam, nakita ko si Jarir bin Abdullah na umihi. Pagkatapos ay nagsagawa ng wudu at nagpunas ng kanyang dalawang khuf. Pagkatapos ay tumayo at nagsagawa ng sala. Tinanong siya tungkol dito at sinabi niya, nakita ko ang Propeta sallam na gumagawa ng katulad nito. Sinabi ni Ibrahim, sabi niya, at ito ay ikinatuwa nila sapagkat si Jarir ay kabilang sa mga huling yumakap sa Islam. Malinaw? Sabihin, later na siyang yumakap sa Islam si Jarir bin Abdullah. Okay? Another hadith mula kay Hudayfa radiyallahu anhu, si Hudayfa bin Yaman. Sinabi niya, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fantaha ila subatatin qaumin fabala qaimash fatanahaytu faqala udnu fadanawtu hatta qumtu 'inda aqabaihi fatawadda famasa ala khuffai. Ako ay kasama ng Propeta sallallahu hanggang sa siya ay pumunta sa tambakan ng basura ng isang grupo ng tao, siya ay umihi ng nakatayo. So ito yung dalil ng Propeta sallallahu ay umihi once ay umihi siya ng nakatayo. Kaya hindi natin pwedeng ipagbawal sa mga tao na umihi ng nakatayo. Pero case-to-case base yan. Hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi yan ay ginawa ng Propeta sallam sapagkat may dahilan. Kasi sa mga pagkakataon na yun, ay hindi siya pwedeng umupo. Makikita niya yung kanyang tinatawag na aura. Okay? Shh! Oy! Nakikinig ba kayo sa mga ano? Anong sinasabi? Anong sa hadith? Anong sinasabi sa hadith? Okay. Malinaw? So nakatayo, nakita niya mismo na Prophet sallam na nakatayo, na umihi, kaya lumayo ako. Okay, sabi ni Hudayfa. Lumayo ako, ngunit sinabi niya, lumapit ka. Okay? Kaya lumapit ako hanggang sa ako ay tumayo malapit sa kanyang mga sakong. Pagkatapos ay nagsagawa siya ng wudu at nagpunas sa kanyang dalawang khuf. Ibig sabihin po sa amin, pag lumapit kayo, tapos nang umihi ang Prophet sallam, after na kumbaga ay magugas ang kanyang pribadong katawan,
Pinalapit niya si Hudayfa, sabi niya ay, pinakita niya, nagsagawa siya ng wudu at nagpuna sa kanyang dalawang khuf. So yan, lahat ng ito ay mga dalil, ika nga, mula sa sunna ng Propeta Sallam na ang propeta ay hindi nagpunas ng kanyang medyas, maliban lamang na ito ay nakatakip sa kanyang paa. Nangangahulugan, hindi kailanman siya nagpunas na hayagan ng kanyang paa. At hindi lamang yan, ijma. Yan ang dalil, Quran, Sunnah, saka ijma. Ibig sabihin, consensus of the scholars is nalaisin Ibn Abdul Mubarak, Ibn Al-Mundhir, Ibn Abdul Bar, Al-Baghawi, Ibn Qudama, Al-Nawawi, ang pagkakaroon ng pagkakaisa ng mga scholar hinggil sa pagiging pinahihintulutan ng pagpunas ng dalawang khuf. Okay? Khalid, walang tanong? Sure ka? Mag-iisip. Okay, Pangalawa, ang hukom at hatol ng pagpunas ng medyas bukod sa khuf. Okay? Yung normal na sinusuot nating medyas, made of cotton, ano pa ba yan? Galing ba yan sa fabric? Ano bang any fabric yan? Di ba ano pa? Mula sa cotton, mula sa nylon. Tapos ano pa? Mula sa hibla. Hibla ng buhok? Ang tawag dyan sa Arabic market is jawarib o jawrab. Okay? Ang jawrab, okay? Ang jawrab ay any socks bukod sa khuf. Ang khuf is special term yan kapag ito ay yari sa leather. Okay? Khuf. Pag ang medyas ay aside from leather, ito ay, ang tawag sa kanila is jawrab. Jawrab. Ano yung khuf? Anong pagkaiba ng khuf sa jawrab? Okay? Ibig sabihin niya, tela o ano man, tela, pwede rin. Okay. Pero wala namang na kung hanggang kailan yung Malalaman natin yan. Pagdating sa mga kondisyon kung hanggang saan yung tinatawag na hangganan. But basically, ang hangganan ay ibabaw lang. Yan. Malalaman natin yung pamamaraan ng pagpunas. Nasa ano pa tayo? Nasa tinatawag na hatol. Okay. So, unang bahagi, hatol sa pagpunas sa mga medyas. So, basically, ito ay pinahihintulutan sa kabuuan. Generally speaking, pinahihintulutan ang pagpunas sa dalawang medyas o jawrabain. At ito ang madal ng mga Shafi'iyya, ng mga Hanabila at Zahiriyya. Ito rin ang pananaw ni na Abu Yusuf at Muhammad ibn al-Hasan. Isnalaysay rin na bumalik si Abu Hanifa sa pananaw na ito noong panahon ng kanyang karamdaman. Noong wala pang karamdaman si Abu Hanifa, ang kanyang pananaw ay hindi pwedeng magpunas ng jawrab. Para sa kanya ay khuf lang pinahihintulutan. Pero nung nagkaroon siya ng karamdaman, doon niya na-realize na pwede pala. Kasi naman siguro. Pwede pa lang magbago ang pananaw ng iba. Yes, of course. Pwede magbago yung pananaw ng mga ulama. After na malaman, halimbawa, I will give an example. Halimbawa, ikaw si Ma'am Abu Hanifa, sa unang strike ng isang issue, di ba? Tapos sinalungkat mo na yung mga pruweba mo, yung mga na-collect mong mga Pasok kayo dyan? Kung mayroon kayong katanungan din sa akin, huwag kayong magtanong sa kapwa nyo estudyante. Okay? Tapos nagkulik sa tinatawag na mga sabihin natin, nagkulik sa kanyang mga hadith, walang natagpo ang hadith pertaining to that particular issue o current issue. So gagamit ako ngayon ng aking tinatawag na ijtihad, ng analyzation, ng kung ano-ano mga bagay based on the Sharia principles. Tapos later on, kalaunan, dumating sa akin yung hadith na hindi dumating pa sa akin noon. Na yung hadith na ito ay against doon sa aking unang pananaw. Pwede kong baguhin yung aking pananaw. Okay? Ibig sabihin, yung mga ulama na yan, yung mga ilm nila ay subhanallah, napakalawak, pero pwede nilang bago.
Nagpapakumbaba sila kapag merong malinaw na proof na yung kanilang unang opinion ay salungat doon sa kung ano yung mayroong batayan. Ang mga mangmang, alam nilang, sinampal na sila ng mga proof, sang katutak na proof, ayaw pa rin nilang tinatawag na mag-give up. Oh. Ayaw pa rin nilang, ipaglalaban pa rin nila yung tinatawag na mali. Maling principle nila. Alam nilang sarili nilang mali sila. Kasi bakit yung kanilang ego natatamaan? You know? So yung pag mga tao ay mayabang yung mga tao na yan. Diba? Ayaw magpakumbaba. So, pwede yung mga ulama, basically, pwede lang baguhin yung kanilang tinatawag na opinion. Based sa situation. Hindi na kaya halimbawa ng mga, narinig yung kwento, yung mga ibang mga ulama ng Shafi'i, kasi madam ng Shafi'i, kapag pag natouch ka lang ng ng babae na may wudu ka, invalid ang kanilang wudu. So yung school na ito ay madhab Shafi'i talaga siya. Okay? Talagang adhere sa Shafi'i lang talaga ako. Wala nang iba. I mean, mayroon siyang dahilan kung bakit niya ginawa yun. Tapos nung nag-tawaf siya ngayon, alam natin nag-tawaf, hindi naman pwedeng hiwalay yung babae sa lalaki. O sama-sama. So natas siya ngayon ng babae. So sa kanyang application ng madhab, Shafi'i, kailangan niya magudo. So ano siya ngayon? Magudo siya ngayon. Tapos, gininto niya yung kanyang tawaf. Hindi pa nakatapos yung isang ikot, nakatas na naman siya ulit. So kailangan niya panindigan ng kanyang madhab. So lumabas siya ulit para magudo. 3 beses, 4 sabi niya, hindi na pwede ito. Mahirap na ito. Sabi niya, sabi nga niya, lastu Shafi'iyan al-an. Ana ala jumhur. Ayoko na mag-Shafi'i ngayon. Hindi ako Shafi'i ngayon. Nasa jumhur na ako ngayon. Diba? So pwede, mga kapatid. Okay? Lalo pa kapag mga ganong sitwasyon, kritikal. Amen, ang Islam ay madali. Bakit mo papahirapan? Diba? So, similarly, ganun yung nangyari kay Mang Abu Hanifa. Sa kanya, nung wala pa siyang karamdaman, ang kanyang tinatawag na pananaw, mahigpit. Hindi niya pinahintulutan ng pagpunas ng midyas, ng jawrab. Nung nagkaroon siya ng karamdaman, ay nabago yung kanyang intensyon. Nabago yung kanyang tinatawag na pananaw. Okay? So yun mga kapatid. Ito rin ang sinabi ng ilan sa mga salaf, at ito ang pinili ni Sheikh bin Baz at Sheikh Uthaymin, rahimahumullah. Okay? So ito ay tinatawag na sabihin natin ay jaiz. Sabihin, permissible. Majority of the scholars, it is, according to them, ito ay permissible. Jawrab. Kaya, pag nag-aral kayo, naka-encounter kayo ng pag-aaral at nagtuturo na para sa kanila ay hindi pwedeng, hindi pwedeng punasan ng tinatawag na midyas, respect that. Respect their opinion. Kasi merong ibang mga scholar nagsabi nito. Okay? Ha? Yes, wag magiging ng walang problema kasi may proof din sila. Nasabi sila, bakit? Nakalagay sa hadith naman, akuf. Yun naman ang kanilang tinatawag na, alimbawa, against ako dyan sa pananaw na yan. Sasabihin ko lang naman, bakit? Nakasaad sa lahat ng hadith kuf naman, walang midyas, Hindi naman jawrab, Ngayon, paano mo ngayon tatagunin? Ikaw nga, ngayon, alimbawa, sasabihin ko ngayon na yung dalil, ganun, nagpuna sa propesal lang, ikaw lang muna, wala ko lang problema sa dalil. Baka ikaw may problema sa dalil. Kasi ang tama naman, ang dalil ko ay sumasangayon sa akin tinatawag na opinion. Lahat na nakasaad sa dalil ay khuf. Khuf yung nakalagay, hindi naman jawrab. O paano mo ngayon i-refute yun? Wala kang ma-refute. Nino? Ano sa palagay nyo? Tawagan na lang kita, sir. Kaya na, Ustad, iba yung nagpaliwanag sa kanya, iba yung ulama nagpaliwanag o nagturo. Siyempre, mas paniniwala niya kasi yun yung araw-araw niya na kasama na tagapagturo. Parang sa panahon naman na ngayon, ikaw yung mas pinawala. Siyempre, ikaw yung may kaalaman at saka may proof. Kaya siyempre, mas maniniwala kami kasi kung may Wala lang problema. Basolong na meron tayong dalil, paniwalaan nyo. Pero kung sasabihin ko ay walang dalil at meron kayong dalil against sa akin sinasabi, bakit nyo ako susundin? Bakit ka nyo paniniwalaan? Sundin nyo yung dalil. Huwag nyo akong sundin nyo yung dalil. Lahat tayo kailangan obligado sumunod sa dalil. Okay.
So, ang patunay sa pagiging pagpapahilunto na ito ay walang iba kundi ang athar. Dalil athar, kumbaga. Sabihin, ang proof nito ay athar. Ito na. Athar, ang ibig sabihin, ay last na ito, ang ibig sabihin ay nagawa ng mga sahaba, naisalaysay mula sa mga sahaba o tabi'in. Ang gawain ng mga sahaba, radiyallahu anhum, at isinaysay ni na Ibn Hazm at Ibn Qudama ang pagkakaroon ng kanilang pagkakaisa ijma hinggil dito. Yung mga sahaba, nagsusuot ng medyas na isalaysay na kanilang pinupunasan ito. So yung magiging refute noon, sino to? Pantas. Ang magiging refute nyo, pag sinabi na bakit yung mga dali naman ay khufain, sabi niya, yes, totoo, but it doesn't mean, wala din namang proof na nagbabawal sa pagpunas ng medyas. So yun pwede yun. Ito na. Pangalawa dito, babalik tayo sa wisdom sa pagpapahintulot ng khuf. Ang wisdom ay pagpapadali at pagpapagaan, at which is applicable din sa tinatawag na medyas. Yun, simple as that. Okay? You know? At mga sahaba, ang mga sahaba na isalaysay, ginagawa, sino ba? Mas marunong ka ba sa mga sahaba? Ano ba gusto mo, ha? Diba? Mas matalino ka pa sa mga sahaba? Mas malawak pang pangunawa sa mga sahaba? O, diba? So, ganun lang yung mga kapatid. So, batuhan ng tinatawag na pangangatwiran, dalil sa dalil. Okay? Okay, para sa akin, permissible ito. So, mga kapatid, maraming salamat. Inshallah, jazakumullahu khair. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi Kapag nakasapatos, boss, Ito, saka na. Pag-usapan natin ang sapatos. curious kasi ako to, di ba? Ako makalimutan din. Kasi, di ba, yung mas mahirap yung sapatos sa baris. Sala na. May sapatos kasi maraming isinta. Sila rin pang basketball. Yung leather ka, Ay, nga. gawin naman yan, 2-in-1. Sa kanila nung, Doon ka na sa Combat shoes. Kaya nagkakawin. Hindi naman wag pa nga yung combat shoes eh. Malalaki ang butas ko. High-cut, sapatos na, just pa,